edukasyon. Candon City Division, tara na! Mapagpalang araw, grade 9. Sa ating mga magulang at taga-subaybay ng mga bata, malugod ko kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Ako, ang iyong guro, Jovelyn P. Jimenez. Kung handa ka na, siguraduhin mong hawak mo na ang iyong sagotang papel, ballpen at ang self-learning module. Ang ating aralin ngayon ay nakabatay sa most essential learning competency na ipaliliwanag ang pananaw ng may akda tungkol sa paksa batay sa napakinggan. Ikalawa, na ipaliliwanag ang mga salitang di lantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. At ang ating layunin sa araw na ito, una, na ibibigay ang pananaw ng may akda kaugnay sa katayuan ng mga kababaihan sa Taiwan. Ikalawa, na ipaliliwanag ang kahulugan ng mga salitang di lantad ang kahulugan na ginamit sa sanaysay. Meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Kilalanin sila at magbigay ng pagkakilanlan sa kanila. Sino si Melchora Aquino? Siya ang ina ng rebolusyon. Magaling! Tandang-tanda mo pa rin ang iyong kasaysayan. Sino naman si Gabriela Silang? Siya naman ang ina ng himagsikan at siya ay isang Ilocana. Wow! Ang galing! Sino sa inyo ang gustong maging Gabriela Silang na palaban? Mabuhay ang mga Ilocano. Sino naman si Corazon Aquino? Siya naman ang kauna-unahang babaeng presidente ng Pilipinas. Tama! O ngayon, sino sa inyo ang gusto ring maging presidente? Magaling! Ang uhusay nyo, class. Sa mga kilalang babaeng inyong nakilala o nakita, ano sa inyong palagay ang isa pang katangian nila bakit sila kilala hanggang ngayon? Sila ay matatapang, magaling. Sa kasalukuyang panahon, ganito pa rin ba katapang ang mga kababaihan? Ating tatalakayin ang tungkol sa isang sanaysay mula sa bansang Taiwan. Ang pamagat nito, ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Sinalin sa Pilipino ni Sheila C. Molina. Ang bilang ng populasyong kababaihan sa mundo ay 51% o 2% na mataas kaysa sa kalalakihan. Maaaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbabago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay makikita sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpapalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan na makikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 taon, ang babae sa Taiwan ay katulad ng isang kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahalagang gawaing bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado sa bahay ng Taiwanese. Sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang magagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakalaan sa kanilang balikat. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral, at ang mga batas na nangangalaga sa kanila.
Karamihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng babae at mga kinauukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at masweldohan ng mataas. Tumataas ang pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na rin na may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumaas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa estadistika mula sa gobyerno, higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung iahambing sa kalalakihan makalipas ang 50 taon. At ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Halimbawa, ang Acton Incorporation, isa sa nangungunang networking hardware manufacturer sa Taiwan. Ginawa ng 1 taon ang maternity leave sa halip na 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, naiba ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung iahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan ng pansin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Meron pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga leader nito. Marami pa ring mga kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat at tungkulin sa kanilang asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa ring dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Iyan, class, ang kabuuan ng sanaysay. Naunawaan ba? Ngayon, tiyak kong handa ka na sa pagsagot sa mga inihanda kong katanungan. Batay sa iyong napakinggan na bahagi ng sanaysay, ano ang nauunawaan mo na pananaw ng may akda hinggil sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan? Iyong tugon grade 9. Alam mo bang napakalaki ng pagmamalasakit ng may akda sa mga kababaihan sa Taiwan? Dahil inilahad ng author ang totoong kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan noong nakaraang 50 taon na makikita mula dito ang hirap, diskriminasyon at ang napakababang pagtingin sa mga kababaihan na unti-unting nagbabago mula sa isang kasambahay sa isang namamahala. Magandang layunin ng may akda ang paglalahad sa kalagayang ito ng mga kababaihan ng Taiwan upang magising ang gobyerno at mabigyan ang mga kababaihan ng pagkakataong makapagtrabaho at makapag-aral, kahit hindi patas o pantay sa mga kalalakihan. Ang may akda ay nakaramdam ng pagtutol sa mga ilang kumpanya na hindi pa rin kumikilala sa mga kakayahan ng mga kababaihan at mga kalalakihang nagbibigay pa rin ng mabigat na trabaho sa kanilang asawa sa kabila na sila ay mayroon ng trabaho. Umaasa ang may akda na dapat ay ipagkaloob sa mga kababaeng Taiwanese ang ganap at pantay na karapatan sa lipunan. Naunawaan mo na ba, class? Siguro, ang naisip nyo ngayon, napakahirap maging babae, ano? Totoo yan. Pero kailangan nating maging positibo at matatag. Kasi malaki ang responsibilidad na nakaatang sa mga kababaihan. Ngayon naman ay datakot tayo sa pagpapaliwanag sa mga salitang di lantad ang kahulugan. Bakit magkakaiba ang pagpapakahulugan natin kung minsan sa mga salita? Dahil hindi maayos o hindi maganda ang pagkagamit nito sa pangungusap. Tama ka dyan. Kaya marapat lamang na unawain mong mabuti kung paano nagamit ang salita sa pangungusap upang madali mong maunawaan ang ibig sabihin. So ano pang hinihintay mo?
Mula sa binasang sanaysay, narito ang mga salitang di lantad ang kahulugan. Isulat mo ito sa iyong sagotang papel. Bibigyan kita ng 20 segundo sa bawat bilang. Subukan mong ipaliwanag ang mga ito batay sa konteksto ng pangungusap. Una, maaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ang nakulayang pahayag ang bibigyan mo ng paliwanag ayon sa pagkagamit nito sa pangungusap. So, ano ang kahulugan nito? Ano ang kahulugan nito? Ang ibig sabihin nito mula sa pahayag ay hindi pareho ang pribilehiyo o oportunidad ang nakakamit o natatamasa ng mga kababaihan katulad sa mga kalalakihan. Magaling! Gamitin natin sa pangungusap. Hindi parehong pagkakataon ang tinatamasa ng mga kababaihan sa mga kalalakihan. Dahil sa kaisipan, hindi magiging kapantay ng babae ang isang lalaki. Ikalawa, ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakukuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ipaliwanag mo ang kahulugan ng pantay na karapatan ayon sa pagkagamit sa pangungusap. Ibig sabihin nito na hindi lahat ng mga babae ay hindi nakakatamasa ng patas na kalayaan na gumawa ng gusto at marespeto katulad sa mga kalalakihan. Ang mga kilalang babae, mayaman, maganda, ay ilan lamang sa mga nakakatamasa ng parehong karapatan. Kapag ikaw ay mahirap, walang kakilala o kaya hindi kilala, madalas sila ang biktima nito. Tama ka dyan. Ngayon, gamitin nga natin ulit sa pangungusap. Mas maging kapaki-pakinabang ang mga kababaihan kung sila'y mabigyan ng pantay na karapatan sa mga kalalakihan sa ating lipunan. Magaling! Ikatlo, una ang pagpalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan. Ano ang ibig sabihin ng salitang gampanin sa pangungusap? Sinasabi sa pangungusap na napalitan ng tungkulin o responsibilidad ang mga kababaihan at kaakibat ng pagpapalit nito ay ang pagbabago o pag-angat ng kanilang karapatan. Katulad ng pwede na silang mag-aral, maging manager sa mga kumpanya na dati ay sa bahay lang sila. Tama! Ngayon naman ay gamitin mo sa sarili mong pangungusap ang salitang gampanin. Sa kasalukuyang panahon, napakabigat ang gampanin ng mga kababaihan, lalo na kung sila ay may pamilya na. Ikaapat,
Higit na mapanghamon ang mga gampanin ng mga kababaihan kung ihahambing noon. Ipaliwanag mo ang kahulugan ng pahayag na higit na mapanghamon. Higit na mapanghamon ay nangangahulugang mas dumami, mas lumaki, mas bumigat ang responsibilidad ng mga kababaihan kung ihahambing noon. Dahil sa ngayon, kahit na sila ay mayroon ng matatawag na trabaho, hindi pa rin mawawala o maaalis ang kanilang responsibilidad sa kanilang tahanan. Sa kanila pa rin ang mga trabaho o gawain sa tahanan. Ito ay hindi lamang sitwasyon sa Taiwan, kundi maging sa ating bansa base sa aking obserbasyon. Tama ka dyan. Kaya, ang mga nanay ay tinaguriang dakila dahil sa dami ng nakaatang na responsibilidad sa kanila. Ngayon, gamitin mo sa sariling pangungusap ang pahayag na higit na mapanghamon. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng bansa, dahil sa sakit ng COVID-19, higit na mapanghamon ang kinakaharap ng karamihan kung paano maipagpatuloy ang buhay sa kabila ng pandemyang ito. Kalima, meron pa rin kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Ano ang kahulugan ng pahayag na hindi makatarungan? Kapag sinabi nating hindi makatarungan, nangangahulugang hindi makatwiran, hindi makatao katulad sa sanaysay. Hindi makatwiran ang hindi paghirang na leader sa isang babae kung kaya naman niya ang responsibilidad. Dapat ay kilalanin ang kakayahan ng isang tao kaysa sa kanyang kasarian. Ika nga sa pelikula, kung kaya ni Mister, kaya din ni Mrs. Kaya sa kasalukuyan, marami ng kababaihan ang gumagawa sa mga gawaing panlalaki. Tama ka dyan. Ngayon, grade 9, ikaw naman ang gumamit nito sa iyong sariling pangungusap. Ipasa mo ito upang maiwas to ng iyong guro. Mukhang nakarami na tayo sa aralin na ito. Kaya pa ba? Sige nga, subukan nating balikan ano ulit ang pamagat ng sanaysay. Kung ang iyong tugon ay ang kababaihan ng Taiwan, ngayon at noong nakaraang 50 taon, tama ka riyan. Sa sanaysay ng iyong napakinggan at ating tinalakay, masasabi ba nating nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan? Oo naman, marami ang pagbabago ngunit hindi pa rin ganap, marami pa rin dapat na baguhin. Gayunpaman, nakita naman natin na bumuti na ang kalagayan ng mga kababaihan. Bago tayo magtapos, gusto kong ibahagi sa inyo ang pahayag ni Pope Francis hinggil sa mga kababaihan. Kadalasan ang mga kababaihan ay iniinsulto, binubugbog, ginagahasa, pinipilit ang kanilang sarili sa makamundo. Kung nais natin ang isang mas mahusay na mundo na magiging isang mapayapang tahanan at hindi isang larangan ng digmaan, lahat tayo ay kailangang gumawa ng mas higit pa para sa dignidad ng bawat kababaihan. Igalang, irespeto natin ang mga kababaihan dahil larawan sila ng ating mga ina. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Binabato ko kayo sa inyong husay na ipinamalas. Grade 9. Huwag kalilimutan ang mga konseptong inyong natutunan ngayong araw. Tandaan ang halaga ng pagkagamit sa pangungusap ng isang salita o pahayag para maintindihan ang nais nitong sabihin o ipahayag. Hanggang dito na lamang. Hanggang dito na lamang. Muli, ito ang iyong guro sa Pilipino, Jovelyn T. Jimenez, na nagsasabing sa Pilipino makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam!